pumili ng Blossom card. Ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyo sa susunod na taon. I feel na bibigyan ka ng grasya ng Panginoon. I'm sensing regret energy here. Okay, and na-sense ko rin childhood dreams. Pero may na-sense din ako na nightmare. So, let's see. Okay. Tingnan ko kasi meron pa. Isin lang natin. I-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing game changer. I'm also sensing na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na lumikaya sa inyong buhay and to reach your childhood dreams, okay? I'm not sure why, pero na-sense ko may nightmare talaga. So, anyway, let's see what we have here. So, these are your cards. So, we have the connected. So, ibig sabihin lang nun na may tao na connected sa inyo na nagagalit or meron siyang parang pagkamunhi sa inyo. Actually, nung pagka-hold ko ng cards na to, na-feel ko na itong tao na to parang siya nagka-curse sa inyo at naiinis siya sa tuwing maybe nakita ka. Okay, kaya kasi siguro minamalas na naglalagay siya ng negativity sa inyo kasi yung anger or yung ganyang energy talaga negative yan. So, you are definitely someone na go-getter. At maybe meron ka ring voice or meron kang communication skill. At dahil dito, I feel na magaling ka sa pagnenegosyo or pwede rin sa social media if ever you do have. And yun nga, yun yung dahilan kung ba't ka may work. So maybe some of you work in a call center, can be teacher as well. So we have the lost and homeless. So kung sino naman itong may pagkamunhi sa inyo, itong tao na to, siguro, nakatira lang siya sa apartment or pwede rin na wala siyang permanenteng tirahan. So, we have the lost being here. So, hindi niya alam kung saan siya patungo sa kanyang buhay. So, for yung energy mo naman, ay okay. I feel na sa susunod na taon, I feel na sa ngayon ganito ka siguro. Pero, I feel na kinda like stable energy. So, sa susunod na taon, stable lang yung iyong work. At siguro, yung mangyayari sa susunod na taon, naiinggit sa'yo kung sino man tong tao na to. Kasi sa susunod na taon, ganito siguro yung mangyayari sa kanyang buhay. Baka mawalan siya ng work. As you can see, or pwede rin pinalaya siya sa bahay or sa kanyang inuupahan na tirahan. I'm also sensing broken family with regards to this one. So, you also have evidence and royalty. So, iwas kayo mag-posting, guys. Kasi, I feel na maganda yung takbo ng iyong pera next year. Okay? Siyempre, may naiinggit. As you can see, or pwede rin maglagay ka ng ebidensya online. Pinapakita mo na masaya ka, okay si work, okay si negosyo, love life, whatever. Iwasan mong gawin yun, guys. Kasi nakita mo naman sa inyong reading na meron tao na kinaiinisan ka. I feel na sa walang dahilan.
Yun ang nasa sense kong energy. So far, maganda yung susunod na taon. As I told you before, na darating si childhood dream mo. Some of you, your childhood dream can be to find the one for you or love life. So, ito yung I feel na promise ng Diyos sa inyo. Nabibigyan ka niya na love life. Or happily ever after. I feel na it's more likely kinda Disney vibe. Maybe nung bata pa kayo, nanonood kayo ng Disney and you're wishing na magkaroon ka ng Prince Charming. Okay, so yun yung tutuparin ng Diyos next year for you. So we have this one, banded and mask. So konektado pa rin siya dito. So kung sino man itong may inis sa inyo guys, connected ka sa taong ito, at itong taong na to nagpapanggap siguro siya na mabuti kasi may nakita tayong mask, or pwede rin plastic siya. Okay, plastic na close kayo pero you know, may ginagawang kalokohan behind the scenes. We have this one. So, sa susunod na taon, I'm sensing na parang kaakit-akit ka or can be yung ginagawa mo, maraming nadodrone doon. Can be you do have a business at yung nangyayari niyan, maraming bumibili ng produkto, napapansin nila. Or pwede rin kung may channel ka or kung ano man yan, kakahikayat na maraming tao. As you can see. Kasi with regards to this one, I'm sensing na I feel na dahil mabuti kang tao, yun sa sense ko, at malapit ka sa Panginoon. So that's why people felt drawn to you kasi yung energy mo maganda. Walang negativity. Kayo may naiinggit, as you can see. At saka, I'm sensing na mangyari next year. Baka may away na mangyari or conflict with regards to this person. Pero kailangan kasi yung itong mangyari para i-let go mo kung sino man yung may negativity na yan. Kasi maybe until now, this person is part of your circle. Can be part of your friends. Okay, can be sa bahay na rin. Para alam mo kung sinong iiwasan mo. So, mangyari yung conflict na to para protektahan ka ng Panginoon at, iwasan mo siya. So, we have the blossom. So, this is actually nice. A good year for you. Kasi based on yung reading, dire-diretso lang si work. Meron ka pang love life. At saka maganda with regards sa negosyo na rin. Or it can be for influencers, mapapansin ka, or maybe sa work, mapansin ka na ng boss mo, okay? So, may potential for promotion. So, let's see what else do we have here. So, we have this 110 in reverse. So, ibig sabihin lang nun guys, kung ano man na work mo ngayon, negosyo, or pwede rin social media following, hindi yan mag-end sa next year. So, you have the Hermit in reverse. So, iwasan nyo guys na maging extrovert. Kasi napansin ko rin yan sa inyong reading na minsan siguro nababangkit nyo sa mga tao kung ano yung ginagawa mo. So, kaya siya naka-reverse kasi maybe you are dealing with people. Okay, so be introvert next year. So, we have this one, key. Not key actually, yung keyhole. Okay, so we have this one in either way. So, ibig sabihin na may sikreto kang hindi pa nalalaman. So, this could be with regards to whomever this is. Kasi kung malaman mo yung katotohanan, may malungkot ka. Okay, in either way siya kasi you're not aware. At kung malaman mo yun nga, baka umiyak ka pa kasi with regards na may angel, maybe tingin mo sa tao na to, mabuti kasi nakita mo naman dito ang close, diba? Pero remember, yung ganito na may kiss, parang betrayal, diba? Tulad na nangyari sa mahal nating Panginoon at kay Judas. So, yun yung nangyari. So, we have this one, take it easy, it's in reverse. We have, okay. So, palagay ko guys, dire-diretso yung work mo. Kasi take it easy in reverse. So, busy. Maging busy ka next year. At mag-ingat ka sa mga tao na para nagmamanipula sa inyo.
sa lumalaso ng isipan, ingat ka doon. Marahil itong taon na to, yun ang gagawin sa'yo para siguro mawala yung focus mo sa work kasi nakita naman natin sa reading mo, maganda yung focus naman sa negosyo, sa love life din, and so on. So, mag-ingat ka sa mga taong nagbe-brainwash. Let's see what else do we have here. And remind yourself na madalas yung mga tao na may hindi maganda sinasabi, sila yung mga masasama. Yung mga tao bang nagsasabi ng nakakasakit ng damdamin, na hindi man lang nila naisip yung may ki-epekto. I'm really sensing na bibigyan ka ng grasya ng Panginoon. Pero habang nag-shuffle ako guys, sumasakit si left hand. So, ibig sabihin meron talagang tao na may negative energy towards you. Some of you are not really aware who that is. Na may inggit sa inyo. So, we have this one tower. So, I feel that this is with regards to that person na may inis sa inyo. Kasi we have this set of cards tungkol sa taong yun. So, next year, ito yung mangyayari sa kanya, may endings. At magkakaroon siya ng problem. Okay? As you can see, at patuloy niyang iisipin yung problema na yun. At yun nga, may mangyaring conflict with regards to you and whomever this is. Kasi para na rin yun sa ikabubuti so that you may have the right judgment with regards to this person. Kasi first of all, nagpapanggap siyang kaibigan mo or mabuting tao sa inyong buhay, but yet this person is not a good person. So, isa rin sa dahilan ba't ganito yung cards kasi mangyayari dito is magkakaroon ka ng break up with whomever this is. Can be this is your friend or kamag-anak nyo rin. Basta connected sa inyo guys. Hindi kasi siya mabuting tao kaya kanilalayo ng Panginoon sa kanya. So kung sino man to, maybe this person also curse as you can see. And with the Fool in reverse, ibig sabihin lang nun na hindi dapat forever ganito siya na nakatingin lagi sa inyo. Kaya siya naka-reverse kasi I feel na hindi siya maging parte ng inyong buhay. Kasi first of all, hindi siya mabuting tao for you. Pero feeling ko hinahadlangan niya yung inyong blessings or yung inyong wealth. So, for maganda with regards sa work, kasi whatever work it is, or pwede rin na, let's say, relationship can be, or negosyo, or following, maging okay siya. So, remember na meron tayong reading dito na yung mga tao, they felt drawn to you. The reason is because you are a loving person. Maganda yung iyong vibe at I feel na talagang next year, wala kang pinoproblema. To be honest with you. Pero maging busy ka. Siguro walang sapat na pahinga na rin kasi nakita naman natin na maging busy ka sa buhay mo next year. It's because of work. Alright? Siguro baka this year binigyan ka ng pagkakataon na magkapagpahinga kasi sa susunod na taon, work ka ng work. Okay? So anyway, that's it with your reading. I hope that this may give you some insight and God bless you. Sa pumili na winter card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na taon sa inyong buhay. I feel na lalong-lalo na sa career. Kasi I'm sensing that you're deeply regretful. I wonder why. Yung regret din kasi na-sense ko sa one pero hindi naman masyadong pinakita kung ano yun. Alright.
I'm also sensing childish memories. Okay, and na-sense ko rin elder. I-clarify natin yung cards to gain more information. Ayusin ko lang. I'm also sensing guardian angel. Okay, things will work out in the end. So, umpisa talaga parang dehado. Yun ang nasa-sense ko. Kasi maybe bago ka lang sa work or can be bago ka lang sa I feel an opportunity. Okay, kung naman yun. So, we have this last and real state. So, maybe sa ngayon, ito yung iyong energy kahit na next year, siguro sa mga January, yung parang naguluhan ka sa inyong buhay. I feel na lalong-lalo na rin sa love life. You're not quite sure kung sino man ang kinakasama mo, siya na, or can be it's about work, career. Hindi ka sure kung ito ba yung negosyo for you or yung work for you. So, yan yung energy na meron ka sa ngayon at saka next year. So far with the royalty and marriage, so if ever you do have a partner already, I'm sensing na okay naman si money. Okay, pero feeling ko may lungkot dito na energy. Or it can be, kabaliktaran ito. Can be may problem kayo with regards sa money. Kaya medyo malungkot yung energy kasi gusto mo sana na magkaroon sana ng money. Okay, so we have this authentic and okay. So, I feel na wag ka masyadong mag-alala kasi everything will be okay next year. So, we have the grateful and bully here. So, mag-ingat ka sa mga tao na bine-brainwash ka. So, siguro kaya yung iyong energy ay malungkot kasi maybe na-brainwash ka with regards sa lover mo. Kasi feeling ko nung hinawakan ko to parang may duda ba or parang may problem with regards sa money. I'm sensing na with the grateful being here, you do have blessings at meron lang mga tao sa inyong buhay na bine-brainwash ka to think a certain way. So, ingat ka sa mga ganyan tao. Kasi minsan kung sino man yan, baka yun ay malapit sa inyo, can be a friend, at pagsabihan mo ng problems mo. Tapos may sinasabi siyang kung ano-ano na lang, wag kang basta maniniwala sa ganun. So, we have the winter being here. So, I feel na with regards sa next year mo, hindi totally yan ang nakikita ko kasi dito na ganito yung vibe. I feel na it's more likely on the way that you think. Parang na-brainwash ka next year. Kasi we have the last being here, so maybe you do have a person already, or may work ka, whatever it is, but you feel lost. As you can see, or may pera ka, or meron ka rin love life, pero malungkot ka. Pero sa totoo lang, wala ka naman dapat ikabahala kasi okay naman si life mo, and with the authentic being here, you do have to be aware about your blessings. To be honest, para hindi ka mabilis mabuli. Okay, so wag kang basta-basta maniniwala sa sinasabi ng iba kasi first of all, you are definitely supposedly grateful about all the things that you currently have. So, I'm sensing na mabuti kang tao and maybe you are authentic as well kasi isa sa kahinaan ng authentic na tao, mabilis siyang maniwala sa mga sinasabi ng iba because that person, ina-assume niya na lahat ay nagsasabi ng totoo. So, we have, you do have a luck next year with regards sa mga bagay-bagay. Like, example, makakuha ka, let's say, ng bahay. Okay, panswerte ka next year. But you have to close. I feel na may tendency na mag-close yung iyong luck. Kung mahikayat ka ng mga masasamang tao. See? Mabablock yung blessing, baliktad dito.
So we have the 3. We also got 26. I have a feeling that this is with regards sa mga bullies sa inyong buhay. Na yung mga taong yan, they are not meant for you. Or it can be yung bully, sinasabi niya sa'yo, brainwash ka, na can be yung tao mo may iba, pero totoo wala naman kasi nakita natin sa reading mo, walang third party situation dito. So, kaya mangyayari is maguguluhan ka. Kaya siya naka in either way kasi may tendency na maniwala kasi sinasabi ng bully mo na may third party or pwede rin na hindi ka maniwala. So we have the care in reverse. We also have the home in either way. This is actually sad kasi may potential na mag-let go kayo ng mga bagay-bagay or maging broken home. Kasi nakita natin, meron dito na parang home, naging kasama kayo ng jowa mo or ng partner mo. Maging broken home dahil lang sa kasinungalingan, which is not good. So we have this one here. We also have this. So, meron nga masamang tao sa inyong buhay. Itong tao na to, nag-i-espia siya sa inyo. Kaya siya naka in either way kasi maybe you're not aware that this person is watching you from afar. Nakita ka nga niya siguro umaangat with regards sa career at hindi lang yun, meron ka rin love life at okay yung iyong buhay. So, we have the truth in reverse. So, tulad na nabanggit ko, by next year, may mga tao na itatry kang i-brainwash, as you can see. Pero yung sinasabi nila ay hindi katotohanan. So, you have the my love in either way. So, ibig sabihin lang nun na yung mga taong yan magsisinungaling with regards sa love life mo. So, sana wag ka agad maniwala sa sabi-sabi ng iba kasi makakasira yan ng relasyon. Sayang si relationship mo guys kasi wala naman third party dito. As you can see. At baka tinutulungan ka rin ng iyong lover na umasenso. Okay, so let's see what we have here. Okay pala yung money next year. Okay. So, Page of Pentacles. So, kaya ka siguro nag-aalangan with regards sa money. Kasi na-sense ko yan. Okay, paano ka nag-aalangan sa inyong work? Or pwede rin may issue sa money kasi baka may binabayaran pa kayong bahay. As you can see, sa simula lang yan guys. If ever the job is not meant for you, it will not work out. So, yun yung dapat yung tandaan. Pero kung nasa tamang work naman kayo, okay lang naman yung lahat. As you can see. So, anyway, there is definitely a person, meaning your lover, as you can see by next year. Pero dahil sa mga bully, sasabihin nila na may third party situation kahit na wala naman. Maybe you're not aware na they are your haters or hindi ka aware na hindi mabuti sa inyo yung taong yun. And we also have the Queen of Pentacles in reverse. So, kinda like feeling ko talaga may money issue or problem by next year. Can be dahil may binabayaran kang bahay or basta palabas yung money. So, siguro it can be about bills that you're paying. But, as you can see here, everything will be okay. Para wag ka masyadong, mag-worry about sa money. Kasi may imbalance naman sa huli. So, let's see what we have here. So, anyway, continuous naman yung flow with regards sa, let's say,
may work ka, diba? So, continuous lang yun, yung work mo. Kahit nasabihin natin na kung maybe that work is not meant for you, okay? Pero dire-diretso si work can be, ito lang yung iba sa inyo guys, if ever that work doesn't resonate, it might end. Okay, and maybe you find another work. Pero for some of you, you know, if your work is meant for you, then it will be continuous. As you can see. So, meron kang hater na I feel na mga agaw, so mag-ingat ka doon kasi maybe whomever that is, agawin niya yung jowa mo or may sabihin na sa kanya na yung jowa mo pero hindi naman katotohanan yun. Kasi I feel here na dapat hindi mo papansinin kung sino man yung naglilito sa'yo para wala kang issue with regards sa love life, sa money, and so on. Kasi I feel na whomever that is, kung sino man yung nanggugulo sa'yo, this person is definitely heartless. Hindi siya mabuting tao. Okay, at saka I feel na malulungkot ka kasi magkakaroon ng conflict between you and this person dahil nga marami siya sinasabi na hindi naman totoo. So, definitely, kinda like a roller coaster ride with regards sa money. But in the end, guys, babalance rin si money. So, since alam nyo na yung mangyayari sa reading na to, you know, payo ko lang talaga, hinay, says pag-spend ng money, save money as well. Kaya nasabihin natin maraming bills na babayaran. Okay, huwag lang gasta ng gasta. Kasi may issue sa money next year. Pero don't worry, babalance rin yung lahat. At saka with regards sa work, medyo nakakalito siya kasi yung iba siguro sa inyo, hindi meant for you yung work, kaya mawawala yung work. But yet, I feel na magkakaroon din naman ng action. So, meaning after you lose that career, siguro maghahanap ka ulit ng work. Pero if ever, you know, that career is meant for you, it will stay. Alright? That's why, you know, may kuhanan ka ng yaman. Kaya babalance yung lahat. As you can see here. Halagpasan mo rin yun kung may issue with regards sa money. So, anyway, that's it with regards to your reading. Ingat lang talaga sa taong nagpe-brainwash. And God bless all of you. Sa pumili ng contentment card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyong buhay sa susunod na taon. Actually, nung nagbigay ng reading, parang kinabahan ako. I don't know why. At saka, habang nag-shuffle ako ng cards, sumasakit yung aking left hand. So, there could be a person na parang may inggit sa'yo or may toxic energy towards you. Can be anger, can be jealousy, yung kanyang nararamdaman with regards to you. Pero I feel na hindi mo naman pinapansin. Parang baliwala sa'yo kung ano man ang ginagawa ng taong ito sa'yo. Kasi maybe you are aware. Kaya hindi ka nakafocus sa kanya. I'm not sure if this person is definitely aware ka na siya ay negatibo. Okay, I feel na minamalas sa trabaho. But let's see if this is with regards to you or this wrong person. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Okay. I'm sensing na sip-sip. Kaya minamalas. Whatever this person did to you, it will backfire by next year or the other year around. Kasi feeling ko may talaga negative energy. So, we have this one.
So, whoever that person is, nagka-curse itong tao na to. Kina-curse ka niya para mawalan ka ng money or mawala yung iyong balance sa inyong buhay. Maybe some of you are not brave or may baka iniisip na negative, kaya nangyayari yon kasi may nagka-curse sa inyo. So, whoever your hater is, this person curses you. I feel na hindi lang yun mangyayari next year, but I feel na if ever you're aware who this person is, until now, this person is cursing you. So, yung loss and protest, so nasabi ko sa inyo, sip-sip, kaya minamalas. So, siguro ito yung nangyari na itong taon na to sip-sip, parang siyang dedemand ng attention. At siguro, may inis sa kanya dahil sa ganitong ugali niya, kaya siya mawawalan ng work. Or, kaya siya lalong hindi papansinin kasi masyadong papansin. Nakairita na. So, dahil dito malulungkot siya, as you can see, at pipilitin niya pa rin actually na mag-try to gain attention with the voice being here. I'm sensing as well when I hold this card na parang siya naiiyak kasi wala na nakikinig sa kanya or mga tao ay nairita sa kanya kasi sip-sip siya or papansin. Hindi maganda yung kanya vibe. So, with this one, so ito yung nasense ko kanina na meron siyang toxic energy with regards to you. So, by next year, parang kainggitan ka niya kasi maybe with the light here, nananahimik ka lang, baka ikaw pa'y napansin dahil sa iyong light, dahil sa iyong glow, kaya siya nainggit, okay? At dahil doon mainis siya at ika-curse ka niya. So, you can see here. So, we have this one. Wow, this is nice. I feel na kahit na humble kayo guys, kahit na introvert, mapapansin pa rin kayo because you're someone na authentic. Kaya lalo kami na mahal ng tao kasi maganda yung iyong vibe. Alright? So matutuwa ka sa attention. Honestly, kaya maingit yung taong ito kasi nawala sa kanya yung attention. So we have the prey and confinement. So, mag-ingat talaga kayo sa curse at saka maging malapit kayo sa Panginoon para hindi kayo masyadong maapektuhan ng kanyang mga curse. Kasi yung gusto niya mangyari dito is mawala yung attention sa'yo. Parang siya naiinis kasi nasa iyo nga yung attention at minamahal ka ng mga tao sa paligid. So maganda naman yung iyong next year kasi minamahal ka ng mga tao. Yun nga lang, meron ka lang talagang hater. So, you have this contentment. Kaya ka pala pinagsesalosan, guys. Kasi, I feel here na ito yung iyong ugali. Parang kontento ka. Hindi ka nagpapapansin. Hindi ka actually nagbablow horn. Ganito ka lang. So, wow, this is a good year for you. Kasi meron kang contentment. At mahal ka ng mga tao sa paligid, kaya ka kinainggitan. So anyway, let's see. I feel na kung sino man yung iyong hater, may pagka-bossy vibe siya. So, we have my angel in either way. We also have the end in either way. So, ibig sabihin na nun, kung sino man ito, maybe nagpapanggap siya na mabuting tao, pero darating yung panahon na ma-realize sa mga tao kung ano talaga siya, kaya pwedeng i-reverse si my angel. And with regards sa ending, siguro sa ngayon, nakakuha pa siya ng attention, pero mag-e-end yung pagkuha niya ng attention. Kasi, ma-realize sa mga tao kung ano talaga yung kanyang pag-uugali, or ma-realize sila na masama siya, nagka-curse siya. Okay, so we have this one. So, attention seeker ko sino man ito at mag-ingat kayo guys kasi titingnan ka niya behind the scenes. So, we have the T. So, whomever this is, he or she is a gossiper. So, we have this one. So, hindi mo naman siya pinapansin. Honestly. At saka, following the leader kasi to pero bumaliktad siya. So, I feel like this is with regards to this person kasi nakita mo naman meron siyang kawalan. Okay, kung dati pinapakinggan siya, ngayon ay hindi na kaya ito bumaliktad.
So this is actually a sign of jealousy. Yung ganitong symbol. Okay, so may jealousy siya sa inyo. So we have the Judgment here. Kasi yun nga, nalaman ng mga tao kung ano talaga, kung sino man ito, nasipsip siya. Okay, kapag mataas, bossy, hindi na siya nagustuhan. I feel naiiyak siya kasi may aware yung mga tao sa katotohanan. So, you also have the perfect. So, no wonder why people likes you kasi tingin ng mga tao sa inyo ay perfect. Okay? Maraming natutuwa sa inyo kaya siya magsaselos. Kasi with regards sa kanya, I feel na nag-stop yung kanyang career or basta depression next year dahil iwasan siya ng mga tao. Hindi siya aangat sa career. Wala siguro sa kanya yung promotion kasi nga hindi na siya nagugustuhan ng mga tao dahil masyadong papansin. So anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing confinement. Oh, we have it here. But I don't see na this is with regards to you. I feel this is with regards to the person na nag-hate sa inyo. Okay. To be honest with you, meron talaga siyang jealousy issue kahit noong past. Yun yung nasa-sense kong vibe niya, alright? So, magiging maganda yung next year mo with regards sa money. Talaga mag-enjoy ka sa life, as you can see. So, we have this one. So, ibig sabihin lang nun na by next year, kung sino man yung taong masama na yan, maraming mga tao na iiwan siya. Dahil sa masama niyang pag-ugali or dahil siya ay toxic na. Ngayon, maganda yung future mo with regards sa career. So, as I told you, na mapapansin ka ng mga tao at ikaw yung magugustuhan. Okay? As you can see, because you are someone that is definitely authentic. So, you have a good future with regards sa career at ganun din sa yaman, sa pera, magiging balance lahat. So, we have, wow, this is actually nice kasi I feel na you start small. Humble ka, hindi ka mataas, hindi ka mapagmalaki. So, people likes you for who you are, that you are genuinely loving. So, basically, dun sa tao na masama na yan, siya ay magkakaroon ng downfall by next year. As you can see, hindi na siya papansinin ng mga tao kasi whomever this is, I feel na meron talaga siyang ginagawang kalokohan behind the scenes. And see, this is with regards to cursing. Kasi meron siyang sikreto, as you can see. So, it's really meant to happen na hindi na siya papansinin kasi siya ay nagka-curse. Pwede rin maraming nag-block sa kanya. Actually, maganda yun. Kasi at least hindi na makakapag-spiya sa kanila kung sino man ito. So, if ever you're aware who this person is, i-block nyo na lang siya, guys. Para hindi na siya mag-espiya sa inyo at para hindi na niya i-curse kung naman na nangyayari sa inyong buhay, okay? So anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness, and God bless you. Sa pumili ng Sun card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa inyong buhay sa susunod na taon. Siguro may gumagambala sa inyo, guys.
I'm sensing separate ways. At I feel na mabuti kang talaga, pero may nasense akong kalungkutan na meron kang hindi in-expect na mangyari. Pero na-feel ko na ito yung bagay na ayaw mong pakinggan. But yet, you have to be ready. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Siguro naka-receive ka na ng signs na malapit na ang panahon mo. Or some of you are not aware. Nakakaiyak, yun ang nasa sense ko. Pero feeling ko malapit na yung iyong buhay. So, since you are aware, you have to do your mission work. Do good things. I-prepare nyo yung kaluluwa ninyo. At huwag kayo masyadong mag-alala sa may iwan mo. Pwede ibigay mo na sa kanila yung mga mana nila. Or pwede magsulat na kayo ng will. Anyway, we have this one. So far, balance yung iyong schedule. Okay naman with regards lalo na sa career. Dire-diretso yung work, dating ng money sa inyo. Pero pinaprotektahan ka ng Panginoon sa iyong hater, as you can see. I feel na isa rin to sa dahilan kung bakit kukunin ka kagad ng Panginoon. Dahil sa taong ito, meron siya matinding galit sa inyo. At alam niyo yung nangyayari kapag nasobrahan ng galit itong tao na to. Syempre may ginagawang kalokohan yan. Okay? So far, with regards sa relasyon, I'm sensing na naiyak ka kasi feeling mo ito yung mawawala, diba? Ikaw yung mawawala at malulungkot yung tao na to dahil nawala ka. Yun yung na-feel ko na vibe. So, we have the coach being here. So far, I feel na marami kang naturo sa tao na to na maganda. At pwede niya rin i-adapt yun. So, kung mission ka with regards to this person, I feel like it's the most likely na pinakita mo sa kanya paano maging mabuti. Okay? Nagampanan mo na yung mission mo with regards to whomever this is, na lover mo or someone na malapit sa inyo. I feel like you could be a light. Okay? Ikaw siguro yung parang pag-asa. Yun yung vibe mo. Okay, or you could be somebody who inspire others to be good. So no wonder why you already did your mission work. Just by you being you as a good person. So we have this one, nightmare and justice. So nabanggit ko sa inyo kanina na yung bagay na nabanggit ko sa inyo, yun yung kinakatakot mo na mangyari. At yung nakakalungkot dito na mangyayari siya sa oras na you are balance, as you can see here. I feel na with the free and this one, so I feel na yung mangyayaring pag-ending sa'yo is biglaan. You're not definitely aware when will it happen, bigla na lang siya mangyayari. Without you expecting, kasi yung buhay mo, it's something na balance. At saka with the nightmare being here, ibig sabihin lang nun na bago ka mamatay, papakita sa'yo ng Diyos na malapit na. Para ihanda mo na yung kaluluwa mo. Ito yung bagay na kinakatakot mo. So on your end, do what you need to do. At yun nga, takot ka. Takot ka sa maaaring mangyari. So, gusto sana sabihin ng Panginoon na wag ka masyadong mag-alala. Okay, kasi maybe some of you are worried na about sa mana ng mga tao sa inyong paligid na baka, alam mo na agaw-agawin nila. So, mag-write ka na ng will. Pwede ito mangyari. Kasi yung pagkawala mo, biglaan. So, yun nga, malulungkot ka. Tsaka, remember na mag-apologize kayo sa mga taong dapat na mag-sorry ka. Or mag-accept ka ng apology. Patawarin mo yung mga tao na gumawa sa'yo ng kasalanan before bago ka mawala. Kasi, baka yun na maging hadlang sa'yo to go up. So, make sure you will forgive others. By next year, pwede rin ngayon na.
para maging at peace ka na at hindi ka mag-guilty or mag-worry kung saan patungo yung kaluluwa mo after. So, create good memories. Okay, at saka with the worship being here, so yun nga, malapit ka sa Panginoon. So, feeling ko talaga oras mo na. Parang naiiyak ako dito talaga. Kasi feeling ko pag nawala ka, talagang maaalala ka ng mga tao. Kasi kung naman na naiwan mo, magandang memories yun. At hindi masama. So, by next year, ito yung gawin mo na mag-build ka ng good memories. Okay? Hugs to every one of you. Talagang nakaiyak yung energy. So, we have the pride here and illness. So, yung iba, ito yung mangyayari. Kasi nabanggit ko biglaan. Okay? So, what will happen here, nakala mo okay na, bigla ka na lang magkakasakit. Biglaan siya. So, we have the guide here. So, bago itong mangyari, you really need to guide. Example, you could be a teacher, or you could be a parent. I-guide mo muna yung mga anak mo, kung ano yung kanilang gagawin, at sasabihin mo na yung mga mana nila hanggat maaga pa, may oras pa. Pero I feel na hindi mo dapat banggitin sa kanila na malapit na yung iyong oras. Okay? So, anyway, I feel na kung hindi man to next year, parang malapit siya sa next year. Okay, you get my timing. Like example, kumare, natapos na yung December, January na, mga ganun ba na malapit? January mangyari, pwedeng ganun. So, we have the sun. So far as I told you, ito yung iyong vibe na ikaw ay ilaw. And you definitely inspire others. At I feel na masaya ka kahit nasabihin natin na parang mawawala ka na dito. Parang you will live happy kasi nagampanan mo yung mission mo. You know, you did what is good. You inspire others. At I feel na napaghati-hati mo na rin yung mana ng mga tao. Okay, so let's see. Pero handa kayo dapat, guys. If ever the end is really going near, papakita naman sa inyo ng Diyos yung mga signs na malapit na, okay? Para handa kayo. So anyway, let's see what we have here. Iba siguro sa inyo may feels kayo na baka sa 2026, ito yung dahilan, guys. Kaya nyo nafe-feel yung 2026. Okay. So, we have this one, frenemy in reverse. We also have butterfly in reverse. So, ibig sabihin lang nun, guys, na hindi siguro kayo makaangat. Kasi feeling ko meron ng taong nagagalit sa inyo and pinoprotektahan ka ng Panginoon. So, we have this one. And we have this. Okay? So, if ever you will be aware about this, masasaktan kayo, malulungkot, or even matatakot na rin. Kasi kung sino man yun, natatawa siya sa inyo. Parang hindi siya proud for you. Parang inaasar ka niya behind the scenes. So, you have the try in reverse. We also got our sense of taste has changed. It's in reverse. So, kung sino man ito, ganun pa rin siya. Ganun pa rin ugali niya. Masama pa rin. Naiinis sa inyo. May jealousy issue. So, we got you are my sunshine. So, siguro si try naka-reverse yan. Ibig sabihin, may binabalak siguro yung masamang tao na yan na gawin sa inyo. Pero, hindi niya magawa. Kasi nga, pinoprotektahan ka ng Panginoon from your hater. So, you got your my sunshine here and the chariot. So, I'm sensing na yun nga, hindi ka umaangat. Siguro yung dahilan yan, dahil may nagko-control or may ginagawang kalokohan behind the scenes. Can be itong tao na to, nag-gossip siya sa
about you and this person laughs at you behind the scenes. Kasi with regards sa career, parang may nag-hold back, honestly. So we have our gateway in reverse. We also got make a wish. And we have the karmic in reverse. So for gusto ng Panginoon na makalaya ka na sa taong ito, kasi ginagambala ka niya with regards sa career. At hindi mo siguro nalalaman na ikaw ay pinag-uusapan behind the scenes at kung ano man yung pinag-uusapan, pinagtatawanan ka nila. At hindi ka pa nalalayo sa taong ito. Inisip mo siguro naka-move on ka na, hindi mo naman pinapansin. Okay, pero with our gateway, in either way, parang hindi mo siya matakasan. Siguro may wish ka na matakasan mo tong karmic na to. Pero hindi. Andun pa rin. Parang nakadikit pa. So, let's see what else do we have here. Parang na-sense ko. May napapansin lang ako. Kasi siguro tong tao na to, may pinabrainwash siya na tao. Okay? Kasi yung tao na yun, baka maniwala siya na mabuti ka. At the same time, you know, may tao na nagbe-brainwash sa kanya na hindi ka mabuti. Okay, na-sense ko wag kang mag-alala. Focus ka lang sa work. So, kaya pala nag-aalala yung iba sa inyo kasi meron kayong anak. Baka maliit pa yung anak nyo. Hugs to every one of you. Pwede naman kayo makiusap sa Panginoon na extend pa yung inyong life. At sabihin nyo sa kanya dahil may anak pa kayo, maliit pa yung anak nyo. Kasi feeling ko mapagmahal kayo na tao eh. Alright, so far I feel na this is your energy, na masaya ka, kahit na hindi naman sapat yung savings. I feel na basta may pera ka, as you can see here. Kontento ka next year sa money, as you can see. And yeah, ingat nga kayo sa masamang tao na yun. Kasi I feel like behind the scenes, this person is betraying you. Kasi I feel here na may mga tao na they are actually eyeing on you. Nagugustuhan ka nila at may tao na pinipilit na i-brainwash sila to think a certain way about you. Pero, I feel na hindi madali para sa kanila na mag-brainwash kasi nakikita ng mga tao na mabuti ka. And I feel like you have that strength na hindi ka basta mapabagsak ng negative comments, kung ano nangyayari sa paligid. Kasi I feel like with regards to you, there is stability. Ano nasa sense ko. So, nabanggit ko sa inyo na meron kayong anak, as you can see here, for some of you. So, we have the Knight of Swords. So, ibig sabihin lang nun, habang ginagawa mo yung bagay na passionate ka, may biglang darating. At nabanggit ko sa inyo kung ano man ito na kinakatakutan yung mangyari, biglaan darating. So, kung ayaw niyo pa, makiusap kayo sa Diyos, lalo na kung may anak kayo, nag-aalala kayo sa future ng anak nyo. So, might as well tell God na wag muna next year. Okay, kasi yung iba sa inyo may potential na baka next year na biglang may mangyari. So, anyway, I hope that this may give you some insight and awareness. Siguro yung iba sa inyo guys, nakakasakit na sa ngayon kasi sana to sa sign na
malapit na talaga, guys, and maybe you will be aware about certain sickness na rin. Alright, so if anything happens, make sure na rin na handa yung kaluluwa nyo. Forgive others, remove the grudges on your heart, and remember to reconcile na rin sa mahal nating Panginoon. Alright, so anyway, that's it with regards to your reading. Hugs to everyone. I know this is not something that you want to hear, but that you have to be aware. And God bless all of you.